sa buong kapuluan. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, ika-6 ng Disyembre 2023. Kabilis ng panahon, ano ha? Lapit na magpasko. 15 days na lamang. Bagong taon na. Ay, 15 days, 25 pala. Sorry. Sa ulo ng ating mga balita, amihan makakaapekto sa bansa sa susunod na ilang araw. Occidental Mindoro, niyugyug din ang magnitude 5.9 na lindol. Naramdaman pang paginig hanggang Metro Manila, serye ng aftershocks inaasahan. Iba't ibang political party sa Kongreso suportado ang peace initiative ng Pangulong BBM. Nawawalang eroplano sa Isabela, nakita na. Okay na isinama sa mga damit, hinarang ng Bureau of Customs sa Clark. 29 na pasahero patay nang mahulog ang sinasakyang bus sa bangin sa Antique. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita. Ang Northeast Monsoon, amihan, ang magiging dominant wind system sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ayon kay Chris Perez ng Pag-asa, ang hangin mula sa Northeast ang makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Dahilan ito ng maulap na papawirin at kalat-kalat na mga pagulan. Sinabi pa ni Perez na wala silang inaasahang anumang sama ng panahon o low pressure area na papasok sa bansa sa susunod na mga araw. Samantala, ang eastern portion ng bansa ay makararanas naman ng maalinsangang panahon. Epekto ito ng easterlies at mainit na hangin mula naman sa Pacific Ocean. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa Visayas at Mindanao sa susunod na 24 oras dahil pa rin sa easterlies. Tumama naman ang isang magnitude 5.9 na lindol sa Lubang, Occidental Mindoro dakong alas 4:23 ng hapon kahapon. Ayon sa PBOX Tectonic, ang origin ng pagyanig na may lalim na 60 kilometro. Buti na lang malalim. Bunsod nito, naramdaman ang may kalakasang pagyanig sa Lubang at Look, Occidental Mindoro, Intensity 5. Sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, Intensity 5 din. Nakaramdaman naman ang Intensity 4 sa Baco City, Calapan, San Teodoro, Oriental Mindoro, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, Laurel, San Jose, San Nicolas sa Tingloy sa Batangas, yan din sa Batangas City. Ang pagyanig ay naramdaman din sa Makati, Intensity 4, Manila, Quezon City, Taguig, Malolos, City of Maykawayan, Obando, Plaridel, San Miguel, yan po sa Bulacan. Sa Pampanga, naramdaman hanggang Florida Blanca. Naramdaman din sa Alfonso, Cavite, Dasmariñas, Mendez, Nuñez, Silang, Tagaytay, Cavite City at Santa Rosa, gayon din sa Laguna naman yan. Naramdaman din hanggang sa Tanay, Rizal. Walang inaasahang pinsala mula sa naturang pagyanig, ngunit posible ang mga susunod na aftershocks. Magandang umaga Pilipinas. Nagbabala nga ang PBOX sa posibleng aftershocks matapos tumama ang magnitude 5.9 na pagyanig sa Occidental Mindoro kahapon. Sabi ng PBOX, ang lindol na naramdaman kahapon ay tectonic. Mailalim pala, mas malalim pa pala, hindi lang pala 60-79 kilometers. Kapanayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ng kalihim ng Department of Science and Technology na si Renato Seridum, wala namang banta ng tsunami kasunod ng pagyanig. Titingnan po natin kung ano ang final na ilalabas nila. Between magnitude 5.9 to 6.1 po ang lumalabas. Asahan ba natin ang mga aftershocks, Secretary, sir? Posible po pong magkaroon ng mga aftershocks na pwede maramdaman doon malapit sa epicentro na, for example, sa Lubang Island. How about tsunami alert po?
most likely pa po sapat yung magnitude Mm. para magdulot ng tsunami at yun po ang isang determination natin. Mahina pa po yung magnitude para magkaroon ng pagkilos ng tubig. Nananawagan sa pamahalaan si architect at urban planner Pelino June Palabox Jr. na magsagawa na ng inspeksyon sa mga gusali sa bansa upang masiguro ang integridad nito. Panawagan ito na arkitekto kasunod nga ng mas lakas na pagyanig kahapon na tumaban sa Lubang Island. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Palabox, nirekomenda nito sa gobyerno ang agarang pag-repair at retrofitting sa mga gusali ng Maynila. Dapat nanyang tiyakin din ng gobyerno na ligtas at maayos ang kondisyon ng mga building bilang paghahanda bago pa man tumama ang malalakas na pagyanig. I think immediately now, starting tomorrow and then tonight, structural audit na kaagad. Structural audit and retrofit. Structural audit and retrofit na. Alam mo, like yung Meralco building na retrofit na yan, yung lumang building yan, yung some bridges identified sa Pasig River, reluctant yung MMDA daw dahil sa traffic lalo pag nag-retrofit. Hindi ko alam kung nagawa na. I-monitor nyo na lang yung mga identified bridges to collapse in case of 7.2 na retrofit na ba since 2004? Yun ang tanongin niyo po. Tapos yung mga public schools, hospitals, infrastructure. And dapat yung mga original designers, specialist structural engineers, come out in the open na. Tanungin nyo sila, nasunod ba yung specifications, specialist structural engineers. Suportado ng iba't ibang partido politikal sa Kamara de Representantes ang naging hakbang ng Pangulong BBM kaugnay ng usaping pangkapayapaan sa makakaliwang grupo. Sa joint statement, historic move nila ang ginawa ng Pangulong Marcos at malaki itong hakbang upang maabot ang inaasam na kapayapaan at pagunlad ng bansa. Bagamat meron manong iba't ibang ideolohiya ang mga miyembro ng Kamara, lahat naman ito ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kasama sa mga nagpahayag ng suporta sa peace initiatives ng Pangulo, sina Senior Deputy Speaker Don Gonzales Jr., Majority Leader Manix Dalipe, at Agusan del Norte Representative Joboy Aquino II ng Lakas CMD. Una rito, pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang paghahain ng House Concurrent Resolution No. 19, 2021 at 22 na sumasang-ayon sa amnesty proclamation ng Pangulong Marcos. Nais ni Speaker Romualdez na mapagtibay ng Kamara ang mga resolusyon bago ang Christmas break ng Kongreso. Umani din ang suporta sa Armed Forces of the Philippines ang initiative ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ito ng hindi pagsang-ayon ni Vice President Inday Sara Duterte sa paggagawad ng Pangulo ng amnestiya sa mga rebelding grupo. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar, hindi matitigag ang pagsuporta ng sandatang lakas sa amnestiya. Binigyan din pa ni Aguilar na ito ang sagot para tuluyan ng masupil at matigil ang insurgency sa bansa. Isa po ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang sumuporta na ito po ay ideklara ng ating Pangulo. Dahil nakikita namin na ito po ang isang mabisang gamot para tuldukan na po yung napakatagal ng insurgency sa atin, 55 years. Yes, marami tayong mga masakit na eksperyensya. May totoo lang naman, namatayan din ako ng tao noon. Pero meron din namang namatay sa kanila. Palagay namin yung pagbibigay ng amnestiya ay isa pong paraan upang hindi na malagasan, hindi na masayang ang buhay ng mga tao na ito. Ipinagtanggol din ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brownell Jr. ang kasunduan ng gobyerno at ng rebelding komunista na ipagpatuloy ang peace talks. Iwala si Browner na itong paraan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Pero diniin ng EAP Chief walang precondition sa joint statement gaya ng ceasefire at pagpapalaya sa mga political prisoner. Sinabi pa ni Browner na naiintindihan niya ang pagkontra ni BP Sara sa hakbang ng Pangulong BBM dahil marami rin naman ang may ganitong opinyon gaya ng ilang mga sundalo. Hindi na dapat makialam si Vice President Sara Duterte sa mga usapin sa labas ng kanyang tungkulin bilang kalihim ng Department of Education. Ito naman ang payo ni Atty. Barry Gutierrez, dating spokesperson ni BP Leni Robredo, matapos umausaw si Sara sa issue ng war on drugs at peace talks na isinusulong ng Marcos administration sa mga rebelding grupo. Giniit pa ni Gutierrez na maraming problema ang sektor ng edukasyon na dapat natupagin ni BP Inday gaya ng kakulangan ng guro, infrastruktura at mga learning materials. Pinagbibitiw na ni dating Senator Leila de Lima si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Ito ay matapos na kontrahin ni BP Sara ang hakbang ng Pangulong BBM na bigyan ng amnestiya at magkaroon ng peace talk sa National Democratic Front of the Philippines.
Ayon kay De Lima, wala sa core competence ni Duterte bilang Deputy Secretary ang usaping pangkapayapaan sa makakaliwang grupo. Idinain din nito na miyembro pa rin si BP Inday ng gabinete at maaari lamang niyang batikusin ang mga polisiya ng Pangulong BBM kapag siya ay nagsasalita bilang Vice Presidente. Natagpuan na ng otoridad ang Piper plane sa kagubatan ng Isabela 5 araw matapos itong mawala. Kinumpirma ng Philippine Air Force na bumagsak ang aeroplano sa kabundukan ng Sierra Madre sa barangay Casala, San Mariano, Isabela. Pero hindi pa makumpirma kung anong kalagayan ng piloto ng naturang aeroplano na si Captain Levy Abdul II. Yan din ang pasaherong si Erma Escalante. Ayon sa Incident Management Team spokesperson na si Joshua Hapinat, hindi pa makalapit ang ground rescue team sa crash site dahil sa makapal masyado ang gubat. Inaasahang makakarating ang rescue team sa crash site sa loob ng 2 hanggang 3 araw pa. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Naharang naman ang Bureau of Customs Port of Clark ang nasa mahigit 700,000 halaga ng cocaine. Itinago ito sa isang package kasama ng mga damit. Ang package na diniklarang hoodies and t-shirts ay galing Los Angeles, California, dumating sa bansa noong November 22. Natuklasan na illegal drugs pala ang laman ng package nang idaan ito sa x-ray scanning at canine sniffing. Kaya isinalang naman ito ng PDEA sa chemical laboratory analysis at nakumpirmang cocaine nga ito. Isang paglabag ito sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenito Rubio ang BOC Clark at ang PDEA at binigyan din ito ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang ahensya upang mabantayan ang mga kontrabando na ipinapasok sa bansa, partikular na ang illegal drugs. Maganda umaga, Pilipinas! Umakyat na sa 29 ang death toll matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Hamtik Antique. Dead on the spot ang 25 pasahero habang namatay naman ang 4 na iba pa habang ginagamot sa ospital. Base sa inisyal na ulat mula sa Public Information Office ng Antique, wala kay Junli Sailo. Mailalim kasing 50 talampakan ng bangin na kinahulugan ng Ceres Liner bus. 53 ang sakay ng bus na galing Iloilo City. Pauwi na sa lalawigan ng Antique nang mahulog ito sa bangin matapos mawala ng kontrol ang driver. Sa ulat naman ni Antique Vice Governor Edgar Danusta, patay din sa naturang aksidente ang driver at ang konduktor ng bus. Sa salaysay ng guro na nakasurvive sa bus accident, inaayos pa daw ng driver ng bus bago ito muling patakbuhin hanggang sa mawala ng kontrol at mahulog nga sa bangin sa barangay Igbukagay. May isa pang bangkay na naipit sa loob ng bus na na-rescue na rin ng mga otoridad. Inilansad naman ng Association of Women Legislators Foundation ang tradisyonal na pamaskong handog garage sale for a cause sa Part 4. Line ito na makakalap ng pondo para sa National Center for Mental Health. Ayon kay ALWFI Chairperson at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, ang kikitain sa fundraising ay gagamitin para suportahan ang construction ng Women and Children Protection Unit building ng NCMH sa Mandaluyong City. Sinabi ng kongresista na malaking tulong ito para sa pagpapalakas ng local entrepreneurs at mga micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Nagpasalamat din sa Romualdez sa mga kapwa nito mambabatas sa naging ambag sa pre-love items at mga tumulong din para dalhin ang mga novelty items at local goods mula sa kanilang mga distrito. Inihag naman ni ALPI President at Bulacan Representative Linabel Villarica di kalidad at iba't ibang item ang alok sa isasagawang programa na may mahalagang pagtutunguhan bukod pa sa personal na kasiyahan at kapakinabangan. Da umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Oras sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mamalengke muna tayo.
Nasa Kamuning Market ngayon sa Quezon City, si Aris 27, Noche Kakas. Noche, kumusta ngayon dyan? Maayong buntag kayong Angel dito sa Kamuning Market ngayong Wednesday morning. Nako, mataas yung bangus kayong Angel. Nasa 260 ang kilo. At yung tilapia naman tumaas din, nasa 160. At yung galunggong nasa 280 pa rin ang kilo. Different naman kayong Angel. Nako, pataas ng pataas. Nasa 460 na ang kilo. Yung beef brisket 380. Ang kasim naman 340, liempo 380 ang kilo, whole chicken 190, pero yung itlog bawat isa ko yung Angel, yung medium size 8 pesos and 50 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya 120 ang kilo, yung sitaw 120, pechay native 80, kalabasa 60, habang ang talong nasa 120 na ang kilo, kamatis 70 pesos. Cabbage sa Angel, 70 pesos. Carrots, 100. Habichuelas, yung tinatawag na Baguio beans, 110. White potato, tumaas na sa 180 na ang kilo, habang ang pechay Baguio nakapako pa rin sa 70. Ang sayote, 50 pesos pa rin ang kilo. Ang sibuyas sa pula naman, yung local, 200 ang kilo. Onion white na imported, 140. Garlic imported 150, habang yung luya na lokal 150. Isama na rin natin yung siling labuyo na nakapako pa rin sa 200 ang kilo. Ang kalamansi naman 100, lakatan 110, latundan 80, papaya solo 60 pesos, at ang mangga 200 ang kilo. Sugar white naman 90 pesos ang kilo, sugar wash 85, sugar brown 80, at ang palm oil 2050 ml 38 pesos, palm oil 1 liter 75 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin 350 ml 38 pesos, awa ang coconut oil 1 liter 75 pesos. Ang pinakamura na bigas dito Kuyang Angel, walang regular milled rice, walang wheeled milled rice sa local. Ang meron lang dito premium 56 pesos ang kilo, habang ang special 63 pesos. Yan ang presyo ngayong Wednesday morning dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Wala ka na sa Pilipinas, DCRA. Ako si Noche Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Magandang umaga, Pilipinas! At para meron ho tayong pambili ng bigas na pagkataas-taas ang presyo, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Magkano premyo ngayon? 4,000 na ba? 4,000. Mahiwagang tunog. Ayan, basta pinagugulong yan ha. Ano itong item na pinagulong at saan ho siya pinagulong? Siyempre, yung isa kwadrado, yung isa bilog. Yan, ha? Ganyan ho ang description natin sa ating may... Palakihin muna natin. O, paabutin natin ng 200,000. Para marami-raming pambili. Diyos me, hindi kaya mabuang. Ay, nako. Anyway, basta nyo masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ha? Hindi ito masyadong napagkikita sa mga bahay. Ayan, oo. Pisina. Ay, hindi, pisina. Pag binigay ko yung keyword, mahuhulaan nyo eh. Basta padala nyo na muna. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Monso pagkagawaling ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable and shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit.
sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Bumagal ang inflation rate sa bansa sa ikalawang sunod na buwan nitong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.1% ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin mula 4.9% noong Oktubre. Pasok ito sa 4 hanggang 4.8% na target ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mababa rin sa 8% na naitala sa kaparehong period noong 2022. Sinabi pa ng PSA na itinulak ito ng bumababang presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na sa 5.7% mula sa dating 7%. Pero observation nga po ng mga nakausap po nating miyembro ng Chinese Chamber of Commerce dito sa Maynila, sabi nila tansanin mo, ang tumal ng namimili ngayon ng mga prutas dyan sa may Divisoria. Tapos tingnan po ninyo sa mall, mas marami hong nag-window shopping kaysa sa talagang namimili. Ayan. Pero ang good news, tumaas naman ang 37% ang na-share nakita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pamahalaan sa unang 10 buwan pa lamang ng taon, bagamat hindi pa ito umaabot sa pre-pandemic level. Mula Enero hanggang Oktubre, nakapag-ambag ang PAGCOR ng kabuang 27.17 billion pesos. Sa Bureau of Treasury, abot ang mandato nito na 50% share o baka ginangkita ng PAGCOR kinakailangang ibigay sa pamahalaan. Sa pagtatapos ng Oktubre, tumaas ng 37% ang kontribusyon ng PAGCOR kumpara sa 19.96 billion pesos na naitala sa katulad na panahon noong nakarang taon. Lagpas ito sa 15 billion pesos na target pa for 2023. Pero sabi nga ni Chairman Altenco, sa kabila ng positibong pagtaas ng remittance, ang kabuang 10 buwang kontribusyon ay nanatiling mababa kung ikukumpara natin sa pre-pandemic level na umabot ng 29.24 billion pesos. Malapit nang maratipikahan ng Senado ang International Labor Treaty na magbibigay naman ng proteksyon sa informal workers at mga regular na mga empleyado laban sa pisikal, sexual, psychological at economic abuse. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, handa siyang irekomenda ang International Labor Organization Convention 190 sa plenaryo ng Senado. Nakakuha niya ang International Labor Treaty ng buong pagsang-ayon mula sa mga pangunahing government agency at mga non-governmental organization sa Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Marcos na bumubuo ng informal workers sa 42% ng labor force ng bansa. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka, kasambahay, mga gig workers na nasa industriya ng sining. Pero maaari niyang mas mataas pa ang bilang kung makagagawa ng isang tumpak na pambansang inventaryo para sa mga informal worker. Kaliwanag pa ng Senador, ang pinalawak na treaty ang magiging proteksyon ng mga manggagawa hanggang sa labas ng traditional na workplace ng mga ito. Kasama na nga rito ang mga lugar kung saan sila kumakain, nagpapahinga, sanitary and changing facilities, employer-provided accommodation, venues ng work-related trips and social activities, virtual spaces para sa mga work-related communication. Bukod sa informal worker, pinoprotektahan din ang naturang kasunduan ng mga trainee, ang mga intern, apprentice, volunteer, mga aplikante ng trabaho at mga manggagawang natanggal din sa trabaho. Lita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 makalipas ang alas 4. Saan man po magiging lakad ho ninyo ngayong Kapaskuhan, lalong-lalo na sa mga medyo mahabang biyahe, huwag kalimutan magbaon ng family alcohol. Proteksyon ho ninyo yan laban ho sa mikrobyo ha. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, pwede nating bitbitin yan araw-araw. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga household sa ating mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Babaeng anak ng legal counsel ni dating Bucor Chief Gerald Bantag at dating konsihal ng Baguio City
pang-18 sa 2023 bar examinations. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay bag na bigat ka na kayo amin dyan po sa ating mga kababayan sa Norte. Romy? Labis ang kasiyahan at tinuturing ni dating Baguio City Councilor Attorney Rocky Thomas Balisong na malaking biyaya ang pagkakasungkit ng kanyang anak sa pang-18 pwesto sa 2023 bar examinations. Nasa rank 18 si Raquel Dominic Balisong na may rating na 87.7375% sa kalalabas na resulta ng 2023 bar exams kung saan 3,812 ang pumasa mula sa 10,387 na kumuha sa bar exams o katumbas ng 36.77% overall passing percentage. Ayon kay Attorney Rocky Balisong na legal counsel ni dating Bureau of Correction Director General Gerard Brantag, inaasahan niyang makakapasa ang kanyang anak dahil class honorable mention at pangatlo ito nang nagtapos sa San Beda University Law School. Idinagdag niya na maraming naging motibasyon ang kanilang anak kasama ang pagiging abogado ng kanyang nanay at ang kanyang kuya na isa ring abogado at ang isa pang kapatid na top 9 sa 2021 Nurse Licensure Examination. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Diyos Degina at magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Shanghai, China. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Jacksonville, Florida. Ay magandang umaga din sa mga taga-Buwak, Marinduque. Top 1 sa 2023 Nursing Licensure Examination, inspirasyon ang kanyang yaya. Yan ang mga balita sa atin ni Brenda Valera mula sa radyo natin San Jose Occidental, Mindoro. Brenda, good morning. Magandang araw Pilipinas! Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang 24-year-old nursing graduate na si Aristotel Calayan Castronuevo na siya ang nagtapuan sa kalalabas lamang na resulta ng Nursing Licensure Examination nitong Nobyembre. Sa 32,203 na examinees ay 25,761 lamang ang nakapasa at nanguna si Castronuevo na tubong San Jose Occidental, Mindoro at nagtapos ng kolehiyo sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Castronuevo ay nakakuha ng 91.00% na grado. Ayon sa kanya, bagaman mula pagkabata ay isa na siyang achiever, hindi niya inaasahan na siya ang magiging tapuan sa nasabing exam dahil na rin sa maraming pagsubok na dinanas. Isa na rito ang dapat sana'y pagiging magna cum laude niya, ngunit kinulang ang kanyang grado. Bigo mang maging magna cum laude, higit pa rito ang naging kapalit. Wala rin aniya sa kanyang plano ang pagiging nurse dahil abogado sana ang kanyang pangarap, ngunit bigo rin siyang makapasok sa University of the Philippines admission test. Pero ayon sa kanya, tadhana ang nagdala sa kanya sa pagiging nurse. Isa sa kanya naging inspirasyon ang kanyang mahal na yaya na nag-alaga mula pagkabata. Taong 2015 nang madiagnose ang kanyang yaya na may major depressive disorder. Doon niya minahal ang kurso kahit wala siyang alam masyado sa science. Para sa kanya, mahalagang matutukan ang mga taong may problema sa mental health, lalo na sa lugar na walang facilities, dahil isa itong napakahirap na sakit at napakamahal din ng gamutan. Sakaling makatanggap ng cash incentives, ay ilalaan niya ito para sa patuloy na gamutan ng kanyang yaya. Sa ngayon, nais niya sanang makapagtrabaho sa pampublikong ospital sa bayan ng San Jose kung mabibigyan ng pagkakataon. At yan ang balita mula dito sa radyo natin 101.7. Ako si Brenda Valera, katuwang ang Philippine Information Agency Mimaropa. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Brenda at congratulations sa top-notcher po ng bar examinations at saka ng nursing examination. Ano ha? Namamayagpag top-notcher taga-University of Santo Tomas. Ano ha? Pero mas i-congratulate natin ang first batch ng Maris Lawyers. 9 out of 11 sa 11 mga nag-take ng bar examinations, 11 ang pumasa. Mula po sa Notre Dame of Marbel University. 81.82% ang overall performance ng Notre Dame of Marbel University. Wag na ho kayong dumayo kung saan-saan pa. Dahil rank 4 sa hanay po ng law school in the Philippines ngayon, ang Notre Dame of Marbel University. Congratulations sa mga Maris Brothers. Brother Manny De Leon, congratulations. At congratulations din sa kaibigan natin. Naku, dami kong maging mga bagong kaibigang lawyer ngayon. Huwag kayong kakalat-kalat dyan.
Yung mga nananakot, mga nagbabanta-banta. Ito ngayon mga bago kong mga abogado. Attorney Ran Mendoza. Si Attorney Raniel Mendoza. Ayan, no? Ano ho yan, ha? Pharmacist ho yan. Licensed pharmacist. Mula po sa Deoxys Health Ventures. Ayan. Nagbunga ang kanya katitira ng ultabayo, no? Siguro talagang nalalaban. Ang payo ni Attorney Ran, ano? Doon sa mga mag-i-exam, pagka antok na tulog muna. Tapos mag-take kayo ng ultabayo para the following day, fresh na fresh ang inyong isip. Ayan, Attorney Ran, congratulations. Ito naman, inaanak ko. Si Attorney Brian Ditokgo. Ayan, Brian, anak po ni Kuya Bobby. Ayan, congratulations, Brian. Ang galing ni Brian. Take one, at itong batang ito, bukod sa magaling sa sasakyan, pagka nagkakatrouble yung sasakyan ko, tinatawagan ko si Brian. Ayan, ay, nako, ang galing pa ho sa baril. Congratulations, Brian. Madadagdagan na naman ang mga accomplishments mo. At congratulations din kay Attorney Sheila Idubas. Natatandaan niyo si Sheila? Kasama natin dito sa radyo natin din. Attorney Sheila Idubas. Oo, yan. Nung una talagang nagdadalawang isip pa yung mag-take ng law. Ba't nakumbinsiho natin? Congratulations, Sheila. At eto pa, congratulations din kay Attorney Rupa May Gornes Unyola. Taga Kidapawan naman ito, Kidapawan City. Anak ni Ropel Unyola. Schoolmate namin dati sa Notre Dame. Congratulations kay Rupa May Gornes Unyola. At syempre, congratulations sa kanyang mga magulang. Tapos, ito naman, hindi ho pumasa ng bar examinations. PT naman, physical therapist. Si Pat Kasaklang. Anak po ito ni Judge Grace Kasaklang. Diyan po sa Pasig. Judge, congratulations. Meron ka ng bagong PT. Meron ng luluna sa iyo pagka nagkakaproblema ka. Sa iyong mga sakit. Sa mga kasukasuan. Tapos, eto pa, congratulations na rin ang top performing governors of the Philippines para sa 2023 last quarter survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang top notcher, ang governor namin sa North Cotabato, si Governor Lala Talino Mendoza. Gob, congratulations. Siyempre, congratulate na rin ho natin si Governor Hopper ng Zamboanga Sibugay. Congratulations din. Si Delta, si Governor Dennis Pineda ng Pampanga, congratulations. May akaabak kayungan sa ating mga kababayan ho dyan sa Pampanga. Tapos, si Governor Ben Iberdone din ng Eastern Samar. Kasama din ho sa top performing governors. Si Southern Leyte Governor Damian Mercado. Si Occidental Mindoro Hermelito Dolor. Si Davao Oriental Governor Nino Uy. Si Governor Elias Bulot Jr. ng Apayao. Si Governor Lyndon Barbers ng Surigao del Norte at si Governor Bombit Adjong ng Lanao del Sur. Congratulations sa mga top performing governor, pinangunahan siyempre ni Governor Lala Mendoza. Magandang umaga, Pilipinas! Children with Special Needs sector ng Davao City maagang nakadama ng diwa ng Pasko hatid ng Rotary Club ng Downtown Davao. Detalye na balita mula naman kay Jun Di Makotak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun! Alaikumussalam, Kuyang Angel. Damang-dama na ng mga children with special needs ang maagang diwa ng Pasko sa Davao City, kung saan inilunsad ang Rotary Club of Downtown Davao sa ikalawang pagkakataon ng Story Christmas Fiesta na pinamagatang Hope is the Heart of Christmas in partnership with Vita Rich Corporation na ginanap sa Camp Katitipan PNP Headquarters, Davao City. Sa pahayag mula kay Ginang Patricia Melissa Ruivivar, Vice President of Rotary Club of Downtown Davao, una nilang inilunsad ang programa noong nakaraang Pasko kung saan pawang orphans naman ang kanilang pinasaya at binigyan ng mga regalo. Ngayong taon, labis ang tuwa ng mga children with special needs at kanilang mga magulang dahil ang sektor nila ang nabigyang pagkakataon na maranasan ng isang bata ang hatid na saya at tuwa sa tuwing sumasapit ang Pasko. Nabiyayaan sila ng mga cash prizes, food packs, mga laruan, painting materials at hope of bags sa kabuuan ng aktibidad. Natunghaya ng lahat ang iba't ibang talento ng mga children with special needs, ang mga batang ipinanganak na deaf and mute,
ay nakitaan ng talento sa pagsayaw. Hindi man dinig ang musika, nasasabayan nila ang timing ng pagkembot at pag-indak sa pamamagitan ng kumpas ng kamay ng kanilang mga guro. Ayon sa DepEd Davao, sa pagkakataong tulad nito, tulad din ng mga normal na bata, naranasan din at nadama ng mga children with special needs ang saya sa panahon ng Pasko na siyang naghatid din ng hindi matatawarang saya ng mga organizers, partner agencies and sponsors na sa kabila ng mga man-made and natural calamities sa paligid at ang patuloy na banta ng COVID-19 ay naipadama ang tunay na kahulugan at diwa ng Pasko sa sektor ng mga kabataang ito. Labis namang pinapurihan at pinasasalamatan, partikular ni School District Superintendent Rinaldo Solitario, ang project na ito ng Rotary Club of Downtown Davao at ng Vitarich Corporation. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran, John. Nagbigay ayuda naman si Senator Bongo sa mga displaced worker ng Victoria City sa Negros Occidental, katuwang si Councilor Derek Palangka. Binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng pagbibigay ng livelihood opportunities para sa mga mahihirap na bahagi pa rin ng economic recovery. Ginawa ng grupo ni Senator Go ang pamamahagi sa Concord Court ng Barangay 7. Namigay sila ng iba't ibang mga items para sa mga displaced workers upang mas lalong maisulong ang kapakanan ng mga Filipino worker na naapektuhan ng krisis at mabigyan ng oportunidad at trabaho. Ang mga nasa rural areas, inihain ni Senator Go ang Senate Bill No. 420. Kasama sa panukalang batas ang pagbuo ng Rural Employment Assistance Program o RIP sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Sa showbiz muna tayo, ang star for all season na si Vilma Santos. Todo promote sa bagong pelikula. Pero hindi daw siya napapagod kay Baby Peanut. Iba talagang lola. No? Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, kumusta na si Lola B? Gising na ang showbiz! Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang nag-iisang star for all season na si Vilma Santos at ayon kay Ate B, excited, masaya at hindi raw siya nakakaramdam ng pagod habang pinupromote nila ni Boyet De Leon ang kanilang pelikulang When I Met You in Tokyo. Ayon kay Ate B, maganda ang pelikula kaya walang dahilan para mapagod siya. At kapag nakakaramdam daw ng pagod si Ate V dahil sunod-sunod ang kanilang schedules, ay isa lang ang kanyang ginagawa. Niyayakap, nilalaro, at tinihiram kay Lucky at Jessie Mendiola ang kanyang apo na si Baby Peanut. Baby Peanut daw ang nakatatanggal ng pagod ng nag-iisang star for all season. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Morley. Oy, magandang umaga ho sa mga suki natin na nagtataka ba kayo ba't wala ho kaming mga messages sa inyo sa Messenger. May problema ho yung Messenger. Ay, naayos pa yata nila, ha? In the meantime, sa Viber lang ho daw mo tayo o dili kaya sa Telegram, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mga law enforcer naman sa Tacloban na nagtatanim ng ebidensya, binalaan ng Prosecutor's Office at Public Attorney's Office. Dapat wag lang balaan. Pakulong pagka nagpa-planting. Abogado naman sila eh. Abogado. Law enforcer naman ho sila, hindi naman sila magsasaka. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Binalaan ni Attorney Rinilyn B. Hyson Villegas ang Assistant Regional Prosecutor's Office Tacloban sa ilalim ng Department of Justice ang mga law enforcers na nagtatanim ng ebidensya na maaari itong ikatanggal sa trabaho kung may matibay na ebidensya. Ayon kay Attorney Villegas na sila sa National Prosecution Office ay sumusuporta sa mga kapulisan at PDEA. Pero kung walang probable cause ang kaso ay pwede nilang i-dismiss. Samantala ayon naman kay Public Attorney's Office Regional Director Attorney Vivilin Monsanto, ang opisina ng PAO ay hindi to tolerate kung may ganitong pangyayari dahil dito may na-dismiss na nila na pulis sa Southern Leyte na may matibay na ebidensya na nagtanim ng ebidensya sa illegal na droga. Sagot ito ng PAO at Prosecutor's Office dahil ang public officer presume na nasa performance ng kanilang trabaho, subalit kung may clear and convincing evidence ng tatanim ng ebidensya, ay pwede itong makulong at matanggal sa serbisyo.
Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa agbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Samantala, pasahero ng bus na patungong Isabela natako sa puso. Naku, patay. Nangyari ito dyan sa may bandang Umingan, Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, Itzik Amin sa ating masuki dyan po sa Pangasinan, Freddy. Alas 10 ng umaga kahapon dumulog sa Umingan Police Station ang Florida bus conductor na si John Nel Calio, 24 anyos, residente ng Tuguegarao City upang i-report na may pasahero silang inatake. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Umingan Chief of Police Major Arnold Soriano, habang bumibiyahe ang bus mula Rosales, Pangasinan patungong Tuguegarao, pagdating nito sa Barangay Poblacion West Umingan, isang pasahero na nakilalang si Jerry Losoto, 35 anyos, ang nagsabi sa konduktor na si Calio na ang kanyang katabing pasahero napakalakas ng hilik at dahil sa mukhang masama ang lagay nito, idiniretso na ng bus sa Umingan Community Hospital ang biktima na nakilalang si Francisco Ramirez Castro Jr., 61 anyos, may asawa, residente ng Zone 4, Bugalyon Proper, Ramon Isabela, na idineklarang dead on arrival ng attending physician at sinasabing cardiac arrest ang ikinamatay nito. Nabatid na sumakay sa Rosales ang biktima patungo sana sa Isabela. Ang bangkay ni Castro ay pansamantalang inilagak sa isang purinarya sa Umingan habang nagpatuloy naman sa biyahe ang naturang bus. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Top 9 wanted person naman ng regional level, arestado ng CIDG sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Bataan CIDG ng mga tauhan ni Provincial Chief Bataan CIDG PFQ Major Carlo Eden Mahinay, ang isang top 9 most wanted person sa regional level na naaresto ito sa probinsya ng Bataan. Sa ulat, naaresto ang suspect matapos matuntun ang pinagtataguan nito sa Bataan. Inaresto ito sa kasong 4 counts ng Acts of Lasciviousness RA 7610 at sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Dorina Castro Baltasar, Presiding Judge, Family Court, Branch 2, Balanga City. Ang suspect ay pinaglalagak ng piyasa ng korte ng halagang 200,000 piso bawat isang kaso para sa kanyang pasamantalang kalayaan mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa ating masuki. Diyan po naman sa Pampanga, peace and order situation naman sa Cotabato City. Iimbestigahan ng Senado ayon kay Senator Bato de la Rosa. Bakit itong Cotabato City? Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaan sa RH28. Raymond. Magsasagawa ng investigasyon ng Senado hinggil sa kalagayan ng peace and order situation sa Cotabato City. Ito ang kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order. Maghahain siya ng resolution upang tingnan ang mga reklamong ipinarating sa kanya ni Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw. Nag-ugat ito sa nangyaring shootout noong Oktubre 2023 na nagresulta sa pagkasawi ng 3 katao. Personal na nakipagpulong si Mayor Matabalaw kay Senator Bato upang iparating ang reklamo ni Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasawiran laban sa mga tawan ng pulisya sa Cotabato City dahil ang mga tawan ng pulisya nang gugulo umano sa kanila sa halip na sila ang magpanatili ng kapayapaan. Dinoktora ang resulta ng paraffin test ng SOCO at sangkot sa pagtatanim ng iligal na droga. Pangunahin umano sa prioridad ngayon ni Mayor Matabalaw ay mapawi ang takot at pag-alinlangan ng mga residente sa lungsod sa mga tawan ng pulisya at sa kanyang paniniwala makatutulong sa kanila kung may investigasyon ng Senado na isasagawa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oy, baka kayo ho nagdadalawang isip pa kung magbibigay ba kayo o hindi dahil sa medyo kapos din ho ang budget para ho sa Pasko, ano ha? Dami hong namumroblema pa. Alam niyo, may maganda akong suggestion. Ito, mura, effective ba? Oh, at saka sigurado pa makakatulong ho kayo sa mga magsasaka at sa mga MSMEs. Magbigay po kayo ng tangerine chocolate. Ayan, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga magniniyog na dating umaasa sa Kopra, naging MSMEs, ano ha?
Nagpo-produce na ho sila ngayon ng dekalidad na mga tsokolate o cacao beans para mag-produce ho sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magsasaka, mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. 0919-0955-935. Yan po kayo magte-text o tatawag para po sa inyong mga orders. Ulitin natin 0919-0955-935. O dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino ba nang susuporta sa ating mga magsasaka at tatangkilik sa kanilang mga produkto kundi tayong kapwa Pilipino? Ay, sa mga suki natin dyan abroad lalong-lalo na dyan sa Europa. Baka gusto ho ninyong magpasalubong ng masarap na tsokolate, wag na ho kayong bibili ho ng imported. Mas masarap mas world-class ang lasa ng tangerine chocolate. Tangkilikin ang gawa natin, tangkilikin ang gawa ng ating mga magsasaka. Oras muna sa buong kapuluan. Meron na lamang ho tayong baka bilis ng oras. 8 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Baka yung relay station natin dyan o kaya yung radyo natin station natin dyan sa Tacloban ha. Anyway, ina-address na ho yan ang ating technical team. Oras 6 na minuto bago po mag-alas 5. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga naghahanap pa ng mabibiling bahay, para hindi masayang yung kanilang 13-month pay, kami dito sa DCRH, ang kayaman sabihin, pero hanggang 18 months kasi, yabang. Di ba, Malu Cabral? Si Malu, 19 to kasi masipag nadalin hanggang 19-month pay. Magpapakapi nga, uy, birthday ngayon ni Boss Cesar Oo, kaya may naman tataba talaga tayo nito. Libre na naman ang breakfast Happy birthday kay Boss Cesar Chavez Yusek, happy birthday Si Boss Cesar older ng 1 year sa akin. Kaya kung 40 ako, 41 siya. Ayan. Happy birthday Boss Cesar Happy birthday at maraming salamat po sa agahan. Kung naghahanap po kayo ng bahay, mabibiling bahay at 20,000 pesos all-in down payment, ito hong pagkakataon ninyo. Tawag ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ready for occupancy na po. Ito pong mga units ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at si Samira, plus a chance to win a brand new car kung ngayon ho kayo magpapareserve. Yan Mataki mo, bago ng bahay mo, bago pang kotse mo, tapos ang bahay mo, napakalapit pa sa munisipyo, sa simbahan, sa palengke, sa mga grocery stores, ospital lang ang medyo malayo-layo ng konti, pero may mga clinics din ho naman, at saka may mga health center. Kaya ano pang iniintay nyo? Di ba? Para bagong bahay, bagong kotse sa bagong taon, mag-text sa 09, sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Samantalain ho ninyo dahil malapit nang matapos ho ang Pasko. Matatapos na ho yung kanilang Christmas promo. Magandang umaga, Pilipinas! And congratulations ulit sa lahat ho ng mga pumasa sa 2023 bar examinations. Ang daming mga bagong mga lawyers na kakilala natin Si Sheila Edovas Malu, attorney na ngayon pumasa last year ba pumasa si Toby, yung kanyang boyfriend? Last year. Hindi, the other year yun. Pagka nagkataon double celebration ito Sheila, pumasa na sa bar examinations, malamang meron pang mahabang trahe de bodang mag-iintay. Sakala na. Good luck, Toby. Ayan Pero si Attorney Ran Mendoza, yung ating kaibigan sa Tioxy Self Ventures, yung gwapo, yung makapal ang buhok. Yan. Attorney Ran, joke lang. Si Attorney Ran, kita mo, di ba kapal ng balbas? Attorney Ran, happy birthday. Congratulations, ano lang, license sa pharmacist siya. Ayan, Tapos kapapasalamang ho sa bar examination. Sabi niya, malaki ang naitulong talaga sa kanya ng Ultabayo dahil hindi siya nahihirapan during review. Kasi ang ganda ng kondisyon ng kanyang isip pag gising. Kaya kung gusto ninyo ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising, malabanan ho ninyo ang puyat at stress. At pumasa ho kayo sa mga pagsusulit na inyong kakaharapin, mag-Ultabayo. Ang Ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na develop po sa Pilipinas at rekomendado ng mga doktor. Ito po'y aprobado ng
Food and Drug Administration. Mahalaga po na meron ho tayong partner sa panahon ho ng matinding stress sa buhay, mga paghamon na nagiging dahilan ng kakulangan natin ng tulog at stressful na buhay. Yan po ang Ultabayo. Available po sa Mercury Drug Stores nationwide. Pero kung kayo po may mga tanong, may mga concerns po kayo tungkol po sa kalusugan, may mga medical experts po nag-iintay sa 0917-110-6580. Text lang daw po para ma-accommodate ng mas marami. 0917-110-6580. Diyan po kayo mag-text ng inyong mga concerns. Ayan, Oo, para matulungan ho kayo na magkaroon ng magandang tulog. Ano ba ginagawa ho ng Ultabayo? Ang Ultabayo po kasi sabi ko nga nagtataglay po ng postbiotic. Yung postbiotic po naman, mga dead bacteria ho yan o mga microorganism na ipinasok po sa isang kapsula. Para pagpasok sa ating katawan na ina-activate po ang ating immune system na malabanan ng sakit at mga impeksyon. Makatutulong dito para magkaroon tayo ng magandang tulog, para magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Yan po ang Ultabayo, ang sekreto ni Attorney Ran Mendoza sa kanyang pagpasa sa katatapos na bar examinations. Aabot naman sa 30 million pesos na ayuda ang pinamahagi ng National Housing Authority sa mahigit 30,000 pamilya sa Palawan na naapektuhan ng Super Typhoon Odette noong 2021. Mismong si National Housing General Manager Joben Tai ang namahagi ng financial assistance mula sa Energy Housing Assistance Program. Itinaon ang seremonya noong ilang araw bago sumapit ang ikalawang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Odette noong December 16. Bukod sa pamamahagi ng 30 milyong pisong halaga ng ayuda, nakiisa rin si GM Tai sa Love for All Service Caravan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Provincial Capital Convention Center sa Puerto Princesa City. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang tungkulin ng gobyerno ng Pilipinas sa tulungan ng mga dating rebelde na maibalik sa lipunan sa tulong na kinakailangan nila para sa kanilang pamilya. Ito ay sa harap ng kanyang advokasya para sa mga dating rebelde na yakapin ang bagong buhay bilang mga produktibong mga mamamayan. Ayon kay Senator Go, maganda ang buhay sa kalunsuran kaysa sa kabundukan. Kaya dapat lamang bumalik na sa gobyerno at magkaroon ng bagong buhay at maging productive citizen. Ito pong mga namamalagi pa dyan sa bundok na nagtitiis sa kagat ng lamok. Samantalang yung mga leader nagpapasarap. Dagdag pa ng senador na sasaktan siya kapag may namamatay ng mga rebelde at doble ang sakit kapag may namamatay namang mga sundalo. At masakit na makita ang kapwa Pilipino ay nagpapatayan dahil lamang sa magkakaibang paniniwala. Muli rin itong inulit ang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa desisyon na buksan ang peace talks at bigyan ng amnestiya ang mga rebeldeng grupo kabilang na ang CPP, NPA, NDF. Samantala, tinugay-gaya na ng mga pulis ang 4 na persons of interest sa nangyaring pagpapasabog naman sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng 4 katao. Ayon kay Police Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, ang dalawa sa mga POI ay posibleng nagsilbi bilang lookout sa dalawa pang kasama nilang nagtanim naman ng bomba. Sa kasalukuyan, nire-review na ng mga investigador ang nakuha nilang CCTV footages sa labas ng MSU upang sundan ang mga naging pagkilos ng mga POI bago at pagkatapos ng pagsabog ng improvised explosive device. Una nang sinabi ni Pajardo na 2 pang persons of interest na may criminal record at posibleng miyembro ng local terrorist group ang kumikilos ngayon sa Mindanao. Sa iba pang mga balita, ito hindi good news Alam ba ninyong nahuhuli pa rin ang Pilipinas pagdating sa husay ng mga estudyante sa reading comprehension, mathematics at science? Batay ito sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA test na isinagawa sa 81 bansa. Batay sa assessment, pang-76 ang Pilipinas o nasa bottom 6 pagdating sa reading comprehension at halos walang pinagkaiba mula sa naging assessment ng PISA test noong 2018, pang-79 pa rin ang Pilipinas. Nabatid pa sa naturang evaluation na pangatlo sa huli ang mga mag-aaral ng Pilipinas pagdating sa science proficiency at pang-anim naman sa huli sa mathematics. Ang PISA ay binubuo ng Organization for Economic Cooperation and Development na sumusukot naman sa kakayahan ng mga estudyante 15 taong gulang pataas pagdating sa major subject. Patuloy naman na gumagawa ng hakbang ang Department of Education upang mapagbuti ang performance ng mga estudyante.
Partikular na ang paglulunsad nila ng Catch-up Fridays sa mga pampublikong paaralan. Tuwing Catch-up Fridays, gagamitin ang araw ng Biyernes para sa pagpapabuti ng reading comprehension at critical thinking ng mga estudyante. Ayun. Kaya ako sa mga teacher na talagang nagsusumikap na maturuan ang ating mga chikiting, maraming salamat po. Alam ho ninyo, kuminsan talaga kahit nasabihin natin, bakit baka naman yung competition ng ating mga guro ang problema. Ang totoo ho niyan, kapag mahina ho talaga sa reading, mahina ang comprehension, yung bang iniintindi ang pagbabasa, mas mahihirapan po silang ma-appreciate ang science at math. PPP Code of Internet Transaction Act, ganap ng batas. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Public-Private Partnership Code of the Philippines at ang Internet Transactions Act of 2023. Dapat sana'y pangungunahan ng Pangulo ang ceremonial signing ng dalawang bill sa Malacanang kahapon pero nakansela ang event matapos itong magpositibo sa COVID-19. Sa halip, nilagdaan na lang ni Pangulong Marcos ang nasabing mga batas habang naka-isolate sa bahay Pangulo. Ayon sa Presidente, ang dalawang bagong batas ay patunay ng commitment ng bansa at kahandaan na pabilisin ang pag-unlad at isulong ang digital economy. Layo ng PPP Code na patatagin ang partnerships ng public at private sectors sa pagtugon sa kakulangan sa infrastructure systems. Ang Internet Transactions Act naman ang magbibigay proteksyon sa mga mamimili at negosyante habang pinalalakas rin ang e-commerce. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, sabi ho, wala magiging bagyo sa susunod na mga araw. Tingnan natin kung valid pa yan. Mula po kay Benny Estareja ng Pag-asa. Benny, good morning. Good morning, Sir Angel. Ngayon din po sa ating mga taga-subaybay. So far po wala tayong minomonitor pa rin na bagyo or low pressure area na papasok po ng ating bansa sa mga susunod na araw at patuloy ang epekto ng easterlies or yung hangin galing Pacific Ocean. Ito yung magdadala pa rin ng bagyang mainit pa rin na temperatura at mga pag-ulan po in many areas of Visayas and Mindanao. Asahan ngayong araw ang maulang panahon sa Eastern Visayas, lalawigan ng Bohol at even dito sa may Northern Mindanao, lalawigan ng Lanao del Sur, Caraga and Davao Region. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Ilang bahagi pa ng Mindanao at Visayas ay posibleng ulan rin po hanggang mamayang gabi. Ito yung dahil pa rin sa easterlies habang sa Luzon ay meron tayong bahagyang maulap hanggang maulap pa rin na kalangitan na sasamahan lamang ng mga saglit na pag-ulan or yung mga localized thunderstorms. Temperature over Metro Manila is from 23 to 32 degrees Celsius habang sa Baguio naman ay nasa 16 to 25 degrees Celsius. Wala rin po tayong nakataas na gale warning or babala sa matataas na mga alon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga po. Maraming salamat Benny Estareja mula sa DUST Pag-asa. Yan, pero may bagyo, wala kinakailangan nakaredy ang ating mga emergency kit at lagi din pong pagbabauni ng proteksyon sa mikrobyo ang ating pong mga mahal sa buhay. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, maganda umaga nga pala kay Justice Max De Leon at kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Maganda umaga po sa inyo. Kay Ambassador Harry Angping ng Maynila. Maganda umaga po. At saka kay Kuya Boy de la Cruz. Dating agent po ito ng NBI. Nagkita kami kahapon dito sa Philippine Columbian Sports Club. Dami ko. Magandang umaga ho sa mga suki dyan, sa mga miyembro po ng Philippine Columbian Sports Association pala. Magandang umaga ho sa inyo, lalong-lalo na yung mga suki natin na bumabangon ng maaga.
Magandang umaga, Pilipinas! Aba, si Eugene Domingo ayaw daw magkaroon ng anak. Bakit naman, Gorgie Rula? Good morning, Gorgie. Sabi nga sa Miss Universe, ang essence ng isang tunay na babae ay ang magiging isang ina. Pero iba ang pananaw ng komedyanteng si Eugene Domingo. Dahil kahit nung panahong pwede pa siyang mabuntis ay ayaw daw niya talaga. Heto po ang kwento ni Eugene Domingo. Hindi, yung technically pero magmahal na parang isang ina kaya ko. Pero yung technically, yung mga anak, hindi ko talaga naisip. Hindi ko talaga siya parang ginawang kailangan, yung gano'n. Yan ang chika sa atin ni Eugene Domingo. Pero ngayon ay masaya naman daw si Uge sa piling ng kanyang Italian husband at masaya naman daw sila na sila lang at wala silang anak. May alaga raw silang aso, mga inalaga ang pamangkin at siya na rin daw ang tumatayong ina. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Choice mo yan, Eugene, na huwag magkaanak. Pero alam mo, diba, kahit meron kang alagang aso, iba rin talaga may anak. Para sa pagsapit, pagtanda mo, diba, meron ka rin magiging apo na aalalay sa iyo. Kasama mo, bibigay sa iyo ng saya. Baka naman nag-iisip lang si Eugene, mahirap regaluhan ng mga bata. Alam ba ninyo na ang tangerine chocolate pwede din ho sa bata? Actually, mas gugustuhin nga ng mga bata yan, ha? Okay. Kaya para sa mga suki natin na naghahanap pa rin ho ng pangregalo, huwag niyong kalimutan ang tangerine chocolate. Available po sa 0919-0955-935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulungan po ni Dr. Helen Tan yung mga magniniyog natin na umaasa lamang sa Kopra. Ngayon ay mga MSMEs na. Kaya pagka bumibili ho kayo ng tangerine chocolate, hindi lang ho kayo nagre-regalo. Nagbibigay ho kayo ng pag-asa sa ating pong mga magsasaka, sa ating mga MSMEs at nagbibigay sigla sa ating agrikultura. Kasi yung mga raw materials na ginamit yan, galing din po sa mga bukid. Produkto din po ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tandi, sino ba namang magmamalasakit sa ating kapwa mga Pilipino, kundi ang mga Pilipino din naman. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate. Kaya dyan sa abroad, baka gusto ninyong pangregalo dito sa Pilipinas, hindi kayo problema sa shipping, dahil po pwede bayan sa mga local shippers natin. 0919-0955-935. Yan ho kayo magpadala ng iyong mga order o dili kayo sa tangerinchocolate.ph. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Umaga sa mga suki natin dyan sa Cotabato. Ay buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Cotabato. May nga aga sa mga koturan tana sa Negros. Buenos dias, Zamboanga. Mas mahigpit na seguridad ang patutupad sa Mindanao State University sa Marawi City. Kasunod naman ng bombing incident na ikinasawi ng 4 katao, kinasugat ng 45 iba pa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browder Jr., mas mahigpit na seguridad ang nilatag nila sa MSU tulad ng pag-check sa mga bago pumasok sa pasilidad. Sinabi ni Browner na hindi dapat na maging kampante dahil sa nagawang maipasok ng mga kriminal ang bomba sa loob ng Dimaporo Gymnasium dahil hindi dumaan sa masusing inspeksyon. Bukod dito, naglagay din ang Armed Forces at ang PNP ng mga tauhan sa loob at labas ng MSU. Ginit ni Browner na walang naging problema sa intelligence sa bahagi ng militar dahil nagbigay babala sila sa security forces, local government forces at maging sa mga sibilyan, inalerto nila laban sa pagbabanta. Nakatanggapan niya ang militar ng intelligence information sa posibleng retaliatory attack mula sa Dawla Islamia extremist group kung saan nasawi ang mga miyembro nito sa mga military operation noong Biyernes sa Maguindanao del Sur. Kung hindi ho failure of intelligence, anong tawag ho niyo dyan, General Browner? Tapos ngayon nyo sasabihin maghihigpit kami ng seguridad after the fact. Pero eto, mas maganda yung tanong ni Professor Andy Pereira. Tanong ho ni Professor Andy Pereira, bakit itong ACT Party List, hindi man lang natin naringgan ang pagkondena dito sa nangyaring bombing dito sa MSU, sa Marawi. Pero panayang banat nila nung tinatanong nila, banat nila tungkol doon sa intelligence fund. Sino ba talagang gustong kampiyan itong grupong ito? Nagtatanong lang po si Professor Andy Pereira. Tama naman yung obserbasyon ng mama. Magandang umaga,
Pilipinas. Ito, para mas maintindihan ho natin ang walking pneumonia, minabuti nating makapag-ugnayan sa isang expert pagdating ho sa usapin na may kinalaman sa ganitong uri ng mga sakit. Ano ha? Natatandaan ho ninyo, talagang naging maigting po ang pakikipagtulungan ng grupo ni na Dr. Nina Gloriani sa iba't ibang mga sektor nung pong nilalabanan natin ang COVID. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Congressman Angelo, at sa inyong lahat. Okay. Ang sabi ho nila, hindi naman ganun ka-deadly itong walking pneumonia, no ha? Kaya lang, para pala sa may mga comorbidities, lalong-lalo na sa may sakit sa puso, medyo delikado pala ito dahil pagka umubo ka ng matindi, pwede mag-trigger ng atake. Atake. Kasi napupwersa yung dahil kung yung ubo ng ubo, no? Oo. Pero generally, itong walking pneumonia ay milder pneumonia, pero bacterial pneumonia ito. Hindi kagaya itong iba, no? So yun. Kaya lang, bakit pwedeng mag-trigger ho siya ng heart attack, Doc? Hindi, kasi nga yung pagkaubo ka ng ubo, mapupwersa yung iyong puso na yung lakas ng pag-ubo mo, nyari gano'n, no? Mapupwersa yung puso nyo, pwede magka-atake talaga. So yung may mga comorbidities na ganyan, usually elderly yung may ganyan, ay pwedeng magka-atake. Tsaka siguro yung mga na-bypass na, no ha? Kinakailangan talaga mag-ingat. Yes, generally, bawas yung iba, nangyari may asthma, yung may mga comorbidities yan. Of course, yung sa heart, mas Okay. mas likely. Doc, bukod sa pagsusuot ng face mask, bukod sa pang-iwan sa crowd, wala bang medical intervention na pwedeng gawin? Usually may antibiotics, so of course yung hydration, kung talagang kailangan, bihira naman yung talagang ma-hospital, no? Pero kung ma-hospital, may oxygenation, yung mga gano'n, no? So, importante lang na magpahinga, maraming inuming tubig, at yung iinom ng mga vitamins and so on, no? Pero, generally, hindi siya na-hospital. So, bibigyan ng antibiotics kasi bacterial ang walking pneumonia. Usually, mycoplasma ito. Meron pang iba, chlamydia, pero hindi masyado yung iba. Pakipaliwanag niyo, microplasma. Ano ibig sabihin? Mycoplasma, bacteria siya. Di ba usually marinig natin ng mga virus, COVID, flu virus, pero ito, bacteria. So, ibang klase ng mikrobyo na nabibigyan ng antibiotics. Ang viruses kasi, may antivirus, hindi antibiotics ang binibigyan. Normally, hindi na natin binibigyan ng antiviral. Kasi yung viral pneumonia, on its own, mabilis mawala. Yung mga a few days lang. Ito medyo nagtatagal. And usually, binibigyan din ng antibiotics. Pero ba't sinasabi na hindi daw uubra yung ibang mga antibiotics dito sa sa walking pneumonia? Sa mycoplasma, yes, may certain antibiotics na pinaprescribe ang mga doktor. Tapos, medyo iba to atypical pneumonia ang walking pneumonia So, mycoplasma lalo. So, medyo iba ang binibigay dyan. Hindi yung usual na mild form o mabilis madaling ibigay. Ang good thing, wala pa siya sa Pilipinas. I know, we have all this time, itong mycoplasma, it's circulating. Hindi sa wala. Oo, may mga ganyan na, ang mycoplasma, hindi basta na da-diagnose sa laboratory. Medyo special ang pag-diagnose din sa laboratory. Pero, yung nangyari kasi sa China, for instance, no? Dahil winter sa kanila, malamig. Yung talagang pagdami ng kaso, naging mabilis. Saka after nung lockdown and so on, naging open. So mas malaki yung exposure ng mga bata. Kasi na usually ang walang previous infection dyan, kaya sila susceptible. Pero maski matatanda, pwede. Lalo yung mas matatanda. 65.
yung binabanggit nga ninyo na may mga comorbidities, ano ha? Yes. Yun yung... Yes. Oo. May rekomendasyon na magpa-anti-flu vaccine. Will that help? Generally naman, so medyo iba naman yung flu virus, di ba? Yung flu vaccine. Pero mas mabuti, meron tayong flu vaccine, saka yung even yung strep pneumo na vaccine. Kasi yan yung mga usual causes ng pneumonia. So? Ano yun, Doc? Anong tawag dito? Annual pala yan? Yung pagpapabakuna ng yung flu. Oo. Yung flu, yes. Yung flu vaccine, annual yan. Pero yung strep pneumo, isa o dalawang doses yan. May merong klase ng strep pneumo na vaccine na inuulit after 5 years. Pero yung mga ngayon na available, lalo yung Prep 20, yung maraming laman na iba-ibang types ng strep pneumo, isa lang usually ang binibigay doon. Doc, anong age ang pinag-uusapan natin dito sa annual anti-flu shot? Okay. Binibigyan usually mga elderly to. So yung mga more than 60, 65 years old. Okay. Pero yung mga bata, binibigyan din yung less than 2, less than 5 years old. Kami na magkukurenta po. Hindi, okay, pwede din. Lalo yung mataas ang exposure, parating nasa labas, yung gano'n. So tsaka yung mga bibiyahe siguro, ano ha? Yung mga bibiyahe, yung mga lalong-lalo na magpapasko. Oo. Kinakailangan. Sa napunta. Okay, kung medyo maraming ang sakit, kahit bata, di ba? Kailangan, protective. Preemptive, ano? So, gaya ho ng binabanggit ng Philippine Hospital Private Hospital Association, mas maganda na rin ho talaga voluntarily mag-face mask na, no? Lalong-lalo na sa mga crowded area. Oo nga, dahil meron din itong mga ibang, well, of course, we know COVID, bumaba na, pero meron pa. Ang flu, marami. Although, ang flu sa atin, mas marami kapag yung rainy season. Pero meron din ngayon. Okay? So, yung pagbalik natin sa minimum public health precautions, sana gawin natin, lalo nga sa lugar na maraming tao. Okay. Tapos yung mga paghugas ng kamay, and of course, we stay healthy. Kailangan maayos ang pagtulog, pagkain, lahat ng yun. Ayun, okay. So, Doc, para ho doon sa mga... Pero ang problema nga ho dito sa sa microplasma, hindi ho siya makikita hanggat hindi ka nagpapa-x-ray, di ba? Hindi naman. Hindi kasi ganito. Yung, dahil walking pneumonia, kaya tinatawag walking pneumonia, may pneumonia pero mild, kaya nakaka-go around. Hindi niya alam masyado na mayroon na siyang sakit. Although yung iba, may mga ubo, may sore throat, may konting lagnat. It's relatively milder. Although it lasts longer. Mas matagal bago gumaling itong mga to. Ganun? Oo. Gano'ng katagal? Usually weeks. Mga 6 weeks, gano'n. Kesa sa viral pneumonia na a few days, gagaling. Basta magpapahinga, ha? Importante magpahinga. Kasi habang hindi nagpapahinga, yari, lakad-lakad ka pa rin. Sige, kung ano-ano pang mas matagal nagre-recover ang katawan. And that's true for any other illness. Lalo na yung mga flu, mga virus. Okay. Ano yun, Doc? Naiipon yung plema sa loob ng baga? Kapag hindi na-address? Yes. Oo. Kung may ubo, kailangan meron tayong iinumin na yung mucolytic para lumabas yung plema. Tapos maraming tubig kasi nakakatulong yan para makalabas yung plema natin. Of course, kailangan ilabas. Yung mga bata, hindi pwede minsan umubo ng ilabas yung plema. So, they have to be helped. So titignan. Kailangan patignan. Dok, eto, misnomer daw yung pagka may ubo ka, hindi ka dapat umiinom ng malamig. Dapat daw lagi mainit iniinom mo, kaya ang tawag din, warm water. Hindi naman talagang bawal yung malamig. Pero syempre, ako, nasusing kasi yung warmer. Pero pwede rin naman. Talagang misnomer yan. Of course, hindi ganun kalamig. Pero di ba every time na... Nakakatulong. Pagka may ubo yung bata, hindi ka pwede na malamig na soft drinks. Wala namang mainit na soft drinks, di ba? So pwede pa rin. O juice.
muna. Ice cream. Water. Ang mama ko nung pagka inuubo, sabi niya, pagka nagpapabili sa papa ko ng ice cream dahil pampagaling daw yun eh. Wala, hindi. Rest. Ayun, mas makailangan ng pahinga. Juices. Kasi nga, Doc, di ba, inabutan niyo yung mga panahon na pagka may sakit ka. Dati, simple lang ang sakit natin. Pagka may sakit tayo, Royal lang at saka Skyflex, okay na. Yung araw. Tayo yun. Hindi, kwento lang sa akin yan, Mang Greg. Okay. Okay naman. Basta kailangan pahinga, no? So, doon ho sa mga nagwo-worry, ang sinasabi ho ni Doc Nina, anong tawag dito? Ang rekomendasyon nyo, pagka beyond 5 days na, magpa-check up na talaga. Kung hindi naman, pahinga lang. Normally, it should go away kung viral lang yan, no? Pero kung tatagal, yun, papa-check up. Kailangan ng antibiotic. Ayan. Okay. Doc, at saka, huwag kayo iinom ng, baka tira kayo ng tira ng kung ano-ano antibiotic, ha? Dapat rekomendado. Kailangan magpatingin. Prescription. Prescribe ang antibiotic. Baka kasi yung iba, hiramin lang yung prescription ng kapitbahay. Hindi po. Masama yun. Kasi magkakaroon ng resistance yung mga bakterya na yan. Hindi maganda yun. Oo. Tsaka dapat once a year lang yung specific antibiotic na ibinibigay, di ba? Hindi yung antibiotic once a year. Yung vaccine. Pero yung antibiotic, iba-iba kasi ang ng antibiotic. Kung may iba siyang sakit na bacterial, binibigyan ng antibiotic. Hindi yung once a year. As needed yan. As needed. Hindi. Pero yung particular brand, hindi pwedeng ulitin? Ibang brand? Pwede. Depende kasi yung mga pasyente na inom ng malimit uminom ng antibiotic for any reason, dahil may infection, medyo ibang higher level. May first generation, second generation, third generation na antibiotic. Okay. So kung medyo malimit tayong uminom ng antibiotic, yung chance na resistant na dun sa ating antibiotic na dati ay mataas. Kaya ang binibigay ng ating doktor, yung mas mataas na, yung second or third generation. Ang intindi ko yung brand na yun, yung brand na yun hindi mo pwedeng i-take uli after 1 year. Hindi naman agad, hindi agad. Okay. I-assess yan ng ating doktor. Kaya importante ho talaga magpa-check up ho kayo. Magpatingin ho kayo sa doktor. Para nasisiguro natin na tama yung prescription. Tama. Yes. Pati number of days and so on. Yeah. Eto, nawala daw ang kanyang asthma kasi swimming at basketball. Mabuti na wala. Usually, yung asthma sa mga bata, pag tumalaki na, nawawala. Okay. Doc, maraming salamat ha. Merry Christmas at ingat po kayo. Merry Christmas and thank you, Congressman. Si Dr. Nina Gloriani, alam ho ninyo si Doc Nina mula po sa UP College of Medicine, UP Manila. Magaling din po sa larangan ng biotechnology. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Irusin, Sorsogon. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Melbourne, Australia. 5:31 ang oras sa buong kapuluan. Champion! Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga, nahack ang Facebook page ng Philippine Charter Statistics Office o PCSO. Talagang mga walang magawa, Kaya patuloy yung mga gumagamit ng Messenger, ng Viber ngayon, nagkakaproblema dahil dito sa mga perwisyong ito Tumambad sa FB stories sa page ng ahensya ang mga larawan ng mga hubad na babae. Pansamantalang dineactivate ng PCSO ang kanilang Facebook page habang iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Dahil dito, ang anunsyo at mga impormasyon mula sa PCSO ay kanilang ibabahagi sa pamamagitan ng PCSO Game Online Hub FB page. Ikinulong naman sa Kamara de Representantes si Jeffrey K. Eric Celis, angkor ng SMNI Television.
Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises ng motion sa Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na i-cite in contempt itong si Celis. Dahil ito sa pagtanggi ni Celis na ibunyag kung sino ang sinasabing source ng manoy 18 billion pesos o 1.8 billion pesos na ginastos ni Speaker Martin Romualdez sa mga biyahe nito ngayong taon. Una nang inamin ni Celis na mali ang kanyang impormasyon pero nagmamatigas pa rin itong isiwalat kung kanino't kanya nakuha ang naturang fake news. Ayun kasi nagdududa yata yung mga mambabatas na galing sa isang opisina ng isang senador. Ang pinanggalingan daw nung naturang fake news kaya pilit nilang pinakakanta itong si Ka Eric. Samantala, inirekomenda naman ng Department of Health ang pagsusuot muli ng face mask dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, optional ang pagsusuot pero inaanyayahan pa rin niya ang mga taong high risk tulad ng mga matatanda, mga sakitin, mga bata sa paggamit ng face mask, lalong-lalo na sa mga kubkob na mga lugar o yung pong mga enclosed area. Ang pag-anunsyong ito ay bunsod na rin ang pagpositibo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pati nga si Mayor Vico Soto, positive din sa COVID. Para naman umano sa mga batang nakararamdam ng sintomas, manatili na lang muna sa bahay at wag nang pumasok sa mga paaralan. Ngayon, kung yung bata hindi pumasok sa paaralan, wag nyo namang pagpasyalin sa mall, di ba? Para wag nang kumalat yung sakit at hindi na rin siya maapektuhan. Iginitama ng Armed Forces of the Philippines na hindi kinakailangan magdeklara ng martial law kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Punto ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., wala nang kakayahang magkasapa ng panibagong pag-atake ang local terrorist group na hinihinalang nasa likod ng Marawi bombing. Sa kasalukuyan, bineberipika pa ng Armed Forces of the Philippines ang pag-ako ng Islamic State na silang nasa likod ng pagpapasabog na pumatay ng 4 katao. Noong 2017, nagdeklara ng martial law ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao dahil naman sa Marawi siege. At habang naka-isolate nga ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa COVID, isinabatas naman ito ang Public-Private Partnership Code at ang Internet Transaction Act. Ayon sa Presidential Communications Office, pangungunahan sana ng Pangulong BBM ang ceremonial signing para rito pero kinansila dahil sa nagpositibo sa COVID-19 ang Pangulo. Sinabi ng Presidente na ang paglagda niya sa nasabing batas ay nagpapakita ng commitment at kahandaan ng gobyerno na isulong ang digital economy. Sa ilalim ng PPP Code, palalakasin ang maayos na kolaborasyon sa pagitan ng public at private sector upang matugunan ang kakulangan sa infrastructure system. Sa Internet Transaction Act naman, mabibigyan ng pagkakataon ng mga mekanismo ng taong bayan o ng taong bayan para sa digital economy. Yun. Congratulations sa mga may akda ng mga naturang panukala. Itinalaga naman ng Liberal Party si dating Senator Leila de Lima bilang tagapagsalita ng partido. Ayon kay Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman, ginawang appointment kay de Lima sa katatapos lamang na management meeting ng LP. Itinalaga din ang dating senador bilang Vice President for Policy, Platform and Advocacy ng partido. Sinabi ni Lagman na nais ni de Lima na ipagpatuloy ang aktibo nitong papel para sa pagpapahusay ng advokasya ng LP sa good governance, social justice at liberalism. Ayun. Samantala, Pascuan Village sa Malabon, binuksan na. Meron mga pamaskong pasalubong at pagkain. Detalye na balita mula kay Edwin Duque. Pero Edwin, dapat siguro sila mag-face mask Aris 23, Edwin. Ay buntag ko Angel dahil sa matagumpay baron na kaganapan ng Pascuan Village noong nakarang taon, muling ibinalik ng Malabon del Diyos kagabi ang Pascuan Village upang muling bigyan ng baron ng pagkakataon ng mga small business na Malabon na ipakita at ipagmalaki ang kanilang mga produkto. Opisyal na rin na nagbukas ang Christmas Bazaar kagabi sa pamamagitan ng isang ceremonial lightning ng mga parol at palamuti sa kahaba ng C4 Road sa island ng Barangay Lungo sa Malabon. Ayon dito kay Mayor Jenny Sandoval, ang pagsuporta sa pamamagitan ng pamalang lungsod sa mga small businesses ay patuloy na maging mahalaga na bahagi ng programa sa pag-ahon ng Malabon. Ito rin umano ay makapagbigay
na maraming trabaho sa mga Malapeños ay maunawaan din naman ng lahat kung bakit higit mahalaga ang pagbili ng mga regalo nitong Pasko mula naman sa Pascuhan Village dahil malaking tulong sa maliliit na negosyante. Iyak ko na matutuwa ang mga Malapeños dito sa Pascuhan Village kung saan ay maaaring mamili ng maaga pamasko at makakuha ng mga sikasong serbisyo mula naman sa mga vendors na sumali ngayong taon bukod sa mamimili. Tuwing Sabado ng gabi ay siguradong mas mararamdaman rin ang kasiyahan ng Pasko dahil sa handog na entertainment ng pamalang lungsod. Wala pa rin sa Canada sa Pilipinas, Pizarre at Kusar 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Para may panggastos kayo kung pupunta kayo dyan sa Pascuhan Village sa Malabon, eto muna, mahiwagang tunog, 4,000 ang naghihintay na premyo. Mahiwagang tunog! May pinagulong dyan. May pinagulong. Tama na muna, may pinagulong. Basta pinagulong. Ibig sabihin, pinagulong, di formang bilog, cylindrical siya, di ba? Tapos, pinagulong sa isang bagay na kwadrado. Yun. Yan, pag binigay ko kasi yung inventor at saka kung anong taon na invento na-produce, kuha na kaagad. Ano, Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagulong daw yan na kapsula ng Ultabayo. Grabe naman, lakas naman nun. Hindi. Aliliit na yung kapsula ng Ultabayo eh. Mas malaki. Yan, mas malaki kaysa mga kapsul. Hindi din siya holen. Pero kadalasan nagagamit po yan for industrial use. Ayan, Anong mga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para makatulong ho na yung pong postbiotic, yung mga microorganism, helpful microorganism na nakakatulong, pwede ho nating iinumin anytime. Oo. Hindi katulad ng mga probiotic, postbiotic, kinakailangan pa ng prebiotic at saka probiotic, kailangan pa ng refrigeration. Ang Ultabayo hindi. Anywhere, anytime, pwede ho ninyong bitbitin. Ayun, Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ginagawa nito? Pag pumasok po sa ating katawan, ina-activate po nito ang commander ng ating immune system at sinasabihan po ang ating immune system na labanan ng mga sakit at impetsyon. Ina-advisean din po nito ang ating sistema na magkaroon ng magandang tulog. Kasi pagka magandang tulog, magandang gising. Ayan. Pagka magandang gising, syempre magandang mood mo. Paghanap mo na salamin, di ba? Ang sasabihin mo, ang pogi mo. Pero hindi. Pagka wala ka sa mood, harap ka sa salamin, sabihin mo, ay, pambihirang nanay ko. Sinisi pa yung nanay. Para hindi masisi ang nanay. Mag-Ultabayo ho kayo. Ayon sa pag-aaral, ang sleep deficiency o puyat at stress ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Ngayon, para labanan nga ho yan, kinakailangan po natin ng kaagapay. Yun po ang postbiotic food supplement na Ultabayo. Available, para ho sa mga katanungan magtanong ho kayo sa 0917-110-6580. Dumiretso na ho kayo doon para matanong ho ninyo yung mga bagay na gusto nyo itanong wala po sa ating mga medical health experts. 0917-110-6580. Diyan ho kayo magtanong. Available po ang Ultabayo sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Pero diyan sa Zamboanga, available pa rin siya sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy. Ayan, ang pakiusap lamang ho ni PGM Week Biloso. Wag daw naman nun yung uubusin. Kasi isang napuntahan niya ang branch na mukhang may namakyaw daw eh. PGM Week, magandang umaga. Kumusta ka na Magandang umaga, Pilipinas! Binulabog naman ang bomb threat ang mga empleyado at iba pang nangungupahan sa gusali ng Department of the Interior Local Government sa Quezon City
Alas 6 pa lamang na umaga na makatanggap ng bomb threat ang Office of the Internal Audit Service ng NAPOLCOM na nangungupahan din sa naturang gusali. Galing ang email mula sa nagpakilalang si Takahiro Karasawa. Isa daw po siyang Japanese lawyer. Sa email nito, nakasaad na meron siyang itinanim na high-performance bomb sa maraming major public buildings sa Maynila at iba pang mga lugar at nakatakdang sumabog ganap na alas 3:34 ng hapon. Agad namang rumisponde ang bomb disposal team ng Quezon City Police District. Hinalughog yung buong building. Pero wala naman nakitang bomba. Patuloy pang inimbestigahan ng mga pulis ang tungkol dito kay Takahiro Kasawara at ang motibo ng kanyang pananakot at kung ito nga ba ay totoong taong problema ho dito. Baka mamaya nahack ho yung kanyang page pagkatapos ginamit ng kanyang ganyan ho kadalasan ang nangyayari. 'Di ba? Ma-hack yung page mo pagkatapos magpo-post ng kung ano-ano. Lalong-lalo na yung mga derogatory, may mga inaaway ko minsan. Kaya yun, sila hong nadidisgrasya. Kaya buwisit talaga itong mga hacker na ito kuminsan Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5, kanina lang binabanggit natin yung mga nabibiktima ho ng mga fake news na kumakalat po online. Ang Department of Migrant Workers may babala din po sa mga peking trabaho sa Saipan. Yan naman ang balita ni Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nagbabala ng Department of Migrant Workers sa publiko na mag-ingat laban sa mga nagpapakilalang taga DMW at nag-aalok ng peking trabaho sa Saipan. Ayon sa kagawaran, modus ng isang June Gomez, Ken Yazako at posibleng kasabot ng mga ito ang online processing para sa umano'y direct hire sa isang hotel sa United States Commonwealth of Northern Mariana Islands. Pagbubuking ng DMW, nangihingi ng mga sensitibong dokumento sa email ang mga scammer upang mapasama umano sa final slot ng mga aplikante. Matapos ito'y sisingilin naman ang money transfer ang mga nag-a-apply hanggang sa hindi na sila makontak kapag nagbigay ng pera. Ipinaalala ng DMW sa mga aspiring overseas worker na maging mapanuri at huwag pumatol sa ganitong scam. Siguro hinding dadaan sa DMW ang mga aplikasyon at mga papeles ng mga alok na trabaho para hindi mabiktima ng nasabing modus. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, teka nga pala, anong isang araw meron tayong kinikwento sa inyo tungkol po sa bagong 3 hari dyan sa Quezon City. Itong 3 haring ito, hindi ho naglalayong magbigay ho ng aginaldo. Ang kaibahan ho nitong 3 hari, namimerwisyo. Nagyayabang po itong si Reyna Jill kay Haring Yossi. Ito yung kwento, Sabi niya, 25% ang dapat na SOP sa 500 million pesos na retrofitting na tulay sa kanilang distrito. Ito na rin ngayon ang kalakaran, sabi po ni Haring Kulot Di Santo. 15% kay Haring Yossi, 10% naman kay Reyna Jill. Walang kahirap-hirap, walang pipirmahan, dokumento, walang sabit, pera na. Ayos Sa huli, nagkasundo sa 20%. 15% kay Haring Yossi, 5% naman kay Reyna Jill. Sobra pa rin, ayon sa kaibigang kontraktor. Napakahirap na trabaho ang retrofitting at ang kalakaran para sa pagkakaroon ng kita ay maximum na 10% kung sasagarin ang SOP. Nagkakaroon ho ng dayan at isasakripisyo ang kalidad ng gagawing tulay. Tulay po itong gagawin, Pag nagkaroon ng aberya, sinong sisisihin? Yung kawawang kontraktor at ang Department of Public Works and Highways. Samantala, nakuha na ni Reyna Jill at saka ni Haring Yossi, ang tumataginting na 20% ng halagang 100 million pesos. Diba? Ito yung mga tunay na taksil ho sa bayan. Ito pa ang catch. Nag-advance na rin daw ng 100 si Haring Kulot at ibinibenta naman ang project sa halagang 25%
o may tubong 25 million pesos. Ayan ha. Ganyan ho katindi ang kalakaran ngayon. Diyan ho ito sa Quezon City ha. Itong kwento po ng tatlong haring GAGO at ni Reyna Jill, nandyan po ito dito lang ho ito sa Quezon City. Ano ha? Pagka nakakuha ho tayo ng kopya ho ng kanilang inilalakong saro, ipapangalanan ho natin itong mga demonyo to. Ano ha? Mantakin ho ninyo, tulay ho pinag-uusapan. Tulay ang pinag-uusapan dito. Yung mga dispalinghadong mga kali kuminsan, at least yun, walang mahuhulog dun. Ito tulay hong pinag-uusapan. Gustong kikilan ng husto ng tatlong haring GAGO. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga taga San Miguel, Bulacan. Si Maria Gracia ho yan. Maria Gracia ba yung pangalan nun? Nananawagan. Baka agad daw gusto nyo sumama dito po sa prayer vigil mamayang hapon. Yan po saan nga ito, Grace Ansano? Sa simbahan yata nila, no ha? Para baka sakali daw po na matauhan, baka daw baka daw po sakaling matauhan ang kanilang mayor na ipatigil na ho yung illegal quarrying diyan po sa San Miguel, Bulacan. Tumigil naman daw po ng paghakot ng araw. Gabi na ho tumutulak yung mga truck. Yan ha. Antitibay talaga ng mukha nitong mga ito, no ha? Oo. Wala ba kayong konsensya? Paano kung kasama ang bahay ho ninyo pagka nalulubog po sa tubig baha? Diba? Dati ho, sabi ho ng mga nakatira dyan sa San Miguel, Bulacan, ala naman sila masyadong problema ho sa baha pagka umuulan. Kasi nga alam nila, na-absorb ho ng matatag na bundok nila yung pong mga tubig. Ano? Tsaka maganda yung drainage system nila, maganda yung mga daan. Sa pool daw po ng tumindi ang quarrying activities dyan po sa Biak na Bato. At sa iba pang bahagi po ng San Miguel, Bulacan, nagkakawindang-windang konting ihilan daw ng palaka. Baha. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Chongson, baka daw po naman makonsensya ho kayo, ha? 6 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Ay, magandang umaga ho sa mga taga-PRC. Nagre-react sila dun sa blind item? Sige, bale, mamaya basahin ko ha. Wala naman hong pinangalanan Ba't sila nagre-react? Anyway, teka muna ha, baka ho gusto nyo pang humabol. Meron pa hong natitirang units dito po sa GA Tower 2 at gagawin lamang ho ninyo makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 50,000 pesos po ang down payment hanggang sa maubos po itong mga units na ito ngayon pong December. At may chance pa ho kayong manalo ng 50,000 worth of appliances. Ayan ha. Una na nga po naglaan ang GA Tower 2 ng 300 million pesos para sa renovation ng kanilang mga pasilidad ng GA Tower 2. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valenci, stop renting, start owning. Ayan. At muli, congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations sa mga bagong lawyers. Lalong-lalo na kay Attorney Sheila Edubasa. Ay, happy birthday muli kay Boss Cesar Chavez, ha? Kuya Angel po, si Angela Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito, may binibigay ba akong quote of the day? Ala yata eh. Anyway, meron pala. Ayan, eto ho ay paalala ho natin sa mga naglilingkod sa bayan. Sabi po ni Plato, hindi ho si Kaador Plato ito, si Greek philosopher, si Plato. He who is not a good servant will not be a good master. Ayan, yun daw pong hindi makapaglingkod ng maayos, hindi daw po nagiging magaling na leader. Yan po ang aral na iniwan ho sa atin ni Plato. Hindi po si Kaador. Kuya Angel po, si Angela Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga, -2 bago mag 2x2. Susunod na rin po ang ACS Balita. Hanggang bukas, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Magandang umaga, Pilipinas!